Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Senador at Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Gigi Reyes inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal sa 1.9% nitong Setyembre. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, dalagang negosyante hinold up sa Alaminos City, Pangasinan, 100,000 cash na tangay. Sa MBC TV Sports, libreng ticket para sa laro ng Converge SMB, handog ng PBA para sa mga guro. At sa Showbiz Spotted, Atisa Manalo nagpakitang gila sa jury session ng Miss Cosmo 2024. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inabsuelto na ng Sandigan Bayan sa kasong plunder si dating Senador at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa pork barrel fund scam. Kasabay nito, inabsuelto na rin sa parehong kaso ang nooy Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Lucila Reyes o si Gigi Reyes. Gayon din ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa sinasabing utak ng PDAF scam. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Val Gonzales. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Senador at ngayon ay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kinakaharap nitong kaso na pandarambong na may kinalaman sa pork barrel fund scam. Alas 8 ngayong umaga nang isagawa ang promulgation o paghahatol sa kaso na nilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa loob ng nakalipas na 10 taon. Bukod kay Enrile, absuelto rin sa plunder ang Chief of Staff nito nang siya ay Senate President pa na si Jessica Gigi Reyes, maging ang businesswoman na si Janet Lim Napoles na sinasabing utak ng PDAF scam. Ayon sa Sandigan Bayan, bigong patunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng mga ebidensya beyond reasonable doubt ang pagkakasangkot ni Enrile sa kasong plunder. Dahil sa pagkakaabsuelto ay lifted na rin ang nakalabas na whole departure order laban kay Enrile at Reyes. Pero sa panig ni Napoles ay kulong pa rin ito dahil sa conviction na nauna nang ipinataw sa kanya ng korte. Ang kaso ay nagugat dahil sa umano ay maanumalyang paggamit sa 172 milyong pisong halaga ng Priority Development Assistance Fund noon ni Enrile na idinaan sa mga bogus na NGOs ni Janet Lim Napoles. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinalakay naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isang Pogo Hub sa Pasay City na matatagpuan ilang metro lang mula sa Senado. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng PAOC ang lisensya at permit ng Pogo Hub na rehistrado sa pagsasagawa ng gaming operations. Ang pinakahuling detalye ihatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang lisensya at mga permit ng sinalaki na Pogo Hub malapit sa Senado sa lungsod ng Pasay. Ayon sa PAOC, lumilitaw na may internet gaming license mula sa PAGCOR ang 3D Analyzer Information Technologies Incorporated na nag-ooperate sa loob ng Ivory Building Tapano Local ng Jokno Boulevard at Buendia Avenue sa lungsod. Nakapaskil sa scam hub ang PAGCOR license na valid simula September 27 ng nakalipas na taon.
taon hanggang sa September 26 naman ng susunod pang taon. Meron din itong permit to operate mula sa lokal na pamahalaan ng Pasay na ang nakalagay naman na estado ay renewal at may petsang July 18, 2024 hanggang December 31 ng kasalukuyan ding taon. May nakakwadro rin ng POGO na registration mula sa Bureau of Internal Revenue at Provisional Certificate of Registration mula naman sa Anti-Money Laundering Council. 185 dayuhan at 73 Filipino worker ang inaresto sa nasabing POGO hub na ang pakunahing modus love scam na 1 milyong piso umano ang kinikita kada minuto lamang. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Pasay City, maraming salamat Giselle Ricafort. Balitang paghahanda pa rin sa eleksyon 2025, kasunod ng mababa pa rin bilang ng mga kandidatong nagpapasa ng kanilang Certificates of Candidacy sa mga tanggapan ng Commission on Elections. Pinayuhan ng COMELEC NCR ang mga kandidato na agahan ang paghahain ng kandidatura upang maiwasan ng aberya, lalo na't hindi na sila tatanggap ng may mga maling requirements na ipapasa sa huling araw. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Nanawagan ng COMELEC Regional Office Metro Manila sa mga kandidatong agahan ang paghahain ng Certificate of Candidacy para makaiwas sa potensyal na aberya. Ayon kay Attorney Jovi Balangkit, Assistant Regional Director ng COMELEC NCR, hindi na kasi nila tatanggapin ang mga may maling requirements sa huling araw ng COC filing kung hindi sila aabot sa deadline na alas 5 ng hapon. Inasahan pa man ding bubuo sa Oktubre 8 ang magtutungo sa tanggapan ng poll body sa San Juan City dahil sa pamahiin na swerte ang 8. Ginawa ni Balangkit ang apela matapos maobserbahan ng ilang error gaya ng maling size ng papel at maling format ng pangalan sa unang 3 araw ng pagpa-file ng COC. Sa katunayan, isang kandidato pa nga ang 2 araw nagpanumbalik sa opisina ng COMELEC dahil sa maling download ng kanyang COC. Pinayuhan ni Balangkit ang mga kandidato na maagang magtungo sa COMELEC office kahit hindi pa sigurado sa kanilang files o requirements. Handa kasi umanong umalalay ang mga nasa initial screening ng COMELEC NCR para magsuri at mag-ayos ng mga dokumento. Dapat mas maaga sila, no? Kasi when they come here na merong bang problema ng COC, they have to correct that and submit that within the period up to 5 o'clock. Iba naman yung nakapila na sa dyan, before 5 o'clock, kahit lumampas kami ng 5 o'clock pero nandiyan na siya, complete na yung kanyang COC, tatanggapin namin yun. Bago ang pagbubukas ng Regional Office ng COMELEC ngayong umaga, 31 personalidad na para sa congressional districts ang nakapaghahain ng COC sa unang 3 araw ng filing. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sama-sama namang naghain ng kandidatura ang senatorial aspirants ng Makabayan Block. Ang iba pang detalye ihatid sa atin live mula sa The Manila Hotel Tent City, si Boy Gonzales. Boy! Isinumite na rin ng mga kongresista mula sa Makabayan Block at ang peasant leaders ang kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa COMELEC sa ika-4 na araw ng filing. Kabilang dito sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Aramnulo, Arlene Brosas, Teddy Casino, Franza Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidatan, Lisa Masa at Danilo Ramos. Kabilang sa mga isusulong ng mga kandidato ng kanilang kampanya ay paglaban sa korupsyon, patas na pasahod, pagtanggol sa mga manggagawa, pagbasura, sa PUB Modernization Program, maayos na serbisyo mental at iba pa. Inamin ng grupo na wala silang sapat na pondo para gastusan ng malalaki at magarbong kampanya pero naniniwala silang iboboto ng taong bayan dahil sa ng mga plataforma. Umabot na nga sa 13 ang aspirante sa pagkasenador. Ang nakapag-ayon na at kabilang na itong si Las Piñas City Representative Camille Villar at ang huli ay si Makati City Mayor Abby Binay. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Tent City sa Manila Hotel, maraming salamat, Boy Gonzales. Sa iba pang mga balita, dahil naman sa mabagal na paggalaw ng presyo ng bigas, bumagal pa ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Setyembre. Narito ang buong ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Bumagal pa ang inflation rate sa 1.9% para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, resulta ito ng mabagal na paggalaw sa presyo ng bigas. Malaki ang ibinagal ng inflation rate noong nakaraang buwan mula sa 3.3% sa datos noong Agosto. Ito na rin ang may pinakamababang datos ng inflation simula noong May 2020 nang maitala ito sa 1.6% at pasok sa target range ng gobyerno sa pagitan ng 2 to 4%. Dagdag pa ng PSA, nakapag-ambag din sa mabagal na inflation rate ang gulay bukod sa bigas. Sa datos ng PSA, naitala na lamang sa 5.7% ang rice inflation mula sa 14.7% noong Agosto. Una rito, sinabi na rin ng gobyerno na inasahan na nila ang pagbagal sa presyo ng bigas dahil sa pagkaltas sa taripa nito. Bukod sa bigas at gulay, sinabi ng PSA na nakapagbababa rin sa inflation rate ang mabagal na pagtaas sa presyo naman ng transportasyon. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, halong good at bad news naman sa mga motorista. Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 50 centavos hanggang 70 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang posible namang tumaas ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel at 15 centavos hanggang 35 centavos sa kerosene. Tinukoy ng Assistant Director ng DOE na si Rodela Romero ang mixed price estimates bunsod ng lumalalang sitwasyon sa Israel at Iran. Gayon din sa rollback ang paghina naman sa global demand sa gasolina at inaasahang pagtaas sa supply nito. May treat ang PBA para sa mga tumatayong second parent ng mga estudyante sa eskwelahan. Libre na kasi ang ticket para sa mga gurong nais manood ng Game 4 quarterfinals match sa pagitan ng Converge at San Miguel Bemen mamayang gabi. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Bilang pakikiisa ng Philippine Basketball Association o PBA sa selebrasyon ng World Teachers Day, may handog itong libreng ticket para sa mga guro. Libreng mapapanood ng mga itinuturing na ikalawang magulang ng mga estudyante ang quarterfinals match sa pagitan ng Converge Fiver Xers at San Miguel Bemen mamaya, October 4, alas 7 ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Mangyari lamang na ipakita ang kanilang faculty ID sa venue upang makuha ang free pass para sa 7 p.m. game. Sa special treat na ito, matutunghayan ng mga guro ang Game 4 ng Best of 5 series kung saan lamang ang SMB with 2-1 advantage. Ang Teachers Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-5 ng Oktubre, kasabay ng World Teachers Day na unang inilunsad ng UNESCO noon pang taong 1994. Sa aming pagbabalik, Pinay racer Bianca Bustamante kakarera sa 2 F4 Championships ngayong Oktubre. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sheila Go humarap sa Bureau of Immigration para sa pagdinig sa deportation case. 2 araw na pagbisita ni Korean President Yoon Suk Yeol sa Pilipinas, kasado na sa linggo. Sa MBC TV Sports, Bianca Bustamante kakarera sa Euro 4 at Italian F4 Championships. At sa Showbiz Spotted, 51-year-old rap icon na si Eminem, soon to be lolo na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, personal na dumalo at humarap si Sheila Guo sa pagdinig na ipinatawag ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration. Yan ay kaugnay ng kinakaharap nitong deportation case. Nagbabalik si Boy Gonzales. Personal na umarap si Sheila Guo, ang sinasabing kapatid umano ni dismiss sa Mayor Alice Guo sa ipinatawag na pagdinig ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration. Si Guo ay naharap sa misrepresentation case sa BI dahil sa pagkapanggap umanong Pilipino. Magugwitang naaresto ng mga otoridad sa Indonesia bukod sa Philippine passport, may nakuha ring Chinese passport kay Sheila na ang nakalagay na pangalan ay siyang Mier. Sa initial na investigasyon ng National Bureau of Investigation, si Sheila at Chinese na si Sang Mier ay isang tao lamang. Ayon kay Attorney Gilbert Repiso, Chairman ng Board of Special Inquiry, personal niyang pinaharap si Sheila dahil may mga gusto siyang malinawan sa kaso. Sa pagdinig kanina, pinatayo pa ni Repiso si Sheila sa harap katabi ang malaking screen kung saan ipinapakita ang dalawang passport ni Sheila para makita ang pictures nito at makumpara sa larawan sa pasaporte. Sa pagdinig, inalam rin ng board kung may mga kinakarap na kaso si Sheila sa labas ng BI. Ayon sa abogado ni Sheila, may kaso siya sa Pasay RTC dahil sa disobedience sa summon ng Kamara at Senado at may hiwalay rin kaso sa paglabag sa New Philippine Passport Law. May nakapending rin na reklamo sa kanya sa Department of Justice dahil sa anti-money laundering. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakdang dumalo sa susunod na linggo si Pangulong Bongbong Marcos sa Laos para sa 44th at 45th ASEAN Summits. Ito'y bilang pakikibahagi umano ni PBBM sa imbitasyon ng Prime Minister ng Laos. Ang buong detalye hatid sa atin ni Leth Narciso. Bibiyahe patungong Lao People's Democratic Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits sa Vientiane, Laos mula October 8 hanggang 11. Ayon kay Espiritu, ang pakikibahagi ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summits ay pagtugon sa imbitasyon ni Lao Prime Minister Sonexay Sifandona. Sabi ng DFA, 16 na leaders-led engagements ang lalahukan ni PBBM sa nasabing events. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues, build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. Binanggit ng DFA official na may 4 na kumpirmadong bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan sa sidelines ng ASEAN Summits. Pero bago ang dadaluhang mga pagpupulong, kukumustahin muna ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa Laos sa gaganaping PhilCom event. Tema ng ASEAN Summits ngayong taon ang Enhancing Connectivity and Resilience. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, matapos ang 13 taon, muling bibisita sa Pilipinas si South Korean President Yoon Suk Yeol. Kasunod ito ng imbitasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang magsagawa ng bilateral meeting para talakayin ang iba't ibang issues sa politika, seguridad at depensa, gayon din ang ekonomiya at iba pa. Ang buong detalye iatid sa atin ni Kyle Bulyas. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si South Korean President Yoon Suk Yeol sa darating na October 6 hanggang October 7 kasunod ng imbitasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Korean Ambassador to the Philippines na si Lee Sang-hwa, ngayon lamang ulit makabibisita ang isang Korean President sa Pilipinas sa nakalipas na 13 taon. Magsasagawa ng bilateral meeting si Yoon at Marcos para talakayin ang iba't ibang isyu sa politika, security at defense, maritime, economic at development fields, people-to-people ties at iba pa. Inaasar
inaasahan namang magbubunga ito ng mas matibay na Philippine-Korea relations. Sabi naman ng Presidential Communications Office, bahagi ng state visit ni Yoon sa bansa ay ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties ng Pilipinas at Korea mula noong 1949. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, humina pa lalo bilang low-pressure area si Bagyong Julian na tuluyan na ring lumabas ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang kumikilos pahilaga sa bilis na 45 kilometers per hour. Sa pagtaya ng Pag-asa, tuluyan na itong malulusaw within the next 24 hours dahil sa unfavorable conditions sa bahagi ng Taiwan. Dahil dito, Intertropical Convergence Zone o ITCZ na ang dominant weather system sa ating bansa. Sa Luzon, asahan ng mataas na tsansa ng ulan sa Bicol Region, Camarines Provinces at Catanduanes bunsod po ng ITCZ. Habang light to moderate and at times heavy rains ang dapat asahan sa Eastern at Southern Visayas, particular sa Samar Provinces, Leyte, Bohol at maging sa Siquijor. Sa bahagi naman ng Mindanao, ITCZ rin ang magdudulot ng mga pagulan sa Zamboanga Peninsula. For the rest of the country, northernmost at southernmost portions ng ating bansa, including Metro Manila, isolated thunderstorms ang dapat nating asahan. Para naman sa ating weather forecast over the weekend, tinatayang magpapatuloy ang mga pagulang dulot ng ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang binabantayan din ng Pag-asa ang pagsulpot ng mga circulations sa silangan ng bansa na ini-intensify ng ITCZ. Kung ito ay magiging LPA o bagyo sa mga susunod na araw, yan ang ating maiging babantayan. Pero for now, sulitin muna natin ang presensya ni Haring Araw na lulubog mamayang 5:43 ng hapon. Happy weekend po sa ating lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil naman sa patuloy na pagtanggi at pag-iwas ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig upang ipaliwanag kung paano nito ginastos ang pondo ng Department of Education, itong pinaniniwalaang malaking dahilan ng pagbaba sa trust at approval ratings nito. Ayon sa isang mambabatas, tumitingin ang publiko sa accountability at pagiging responsable ng mga opisyal, lalo na sa mga pondong ipinagkakatiwala sa kanila. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Regonan. Malaking dahilan ng pag-iwas kung paano ginastos ang pondo ng kanyang tanggapan sa pagbaba ng trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sa Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. patuloy pang bababa ang rating ni VP Sara kung mananatili itong umiiwas at ipakita ang hindi magandang pag-uugali. Reaksyon ni Gonzales sa malaking pagbagsak ng approval at trust ratings ni VP Sara sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 9% ang ibinagsak ng kanyang approval rating mula sa dating 69% at nasa 61% mula sa dating 71% ang trust rating ni VP Sara. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang September 13. Ayon kay Gonzales, tinitignan ng publiko ang accountability ng mga opisyal ng gobyerno at hindi ito dapat baliwalain ni VP Sara kasama ng pagiging responsable sa paggastos ng pondong ipinagkatiwala sa kanyang tanggapan. Matatandaan kwenesyon ng Commission on Audit ang naging paggamit na opisina ni VP Sara sa 125 million pesos na confidential fund nito noong 2022. Dahil hindi pa rin ipapaliwanag ng OVP ang paggastos, naglabas na ang COA ng Notice of Disallowance sa questionabling paggastos sa pondo ng OVP noong 2022. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat pa sa 5 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Nooy Super Typhoon Julian. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 3 sa nabanggit ay mula Ilocos Region, habang tig-isa namang patay ang kumpirmado na sa Cagayan at Ilocos Region. Bukod pa ito sa 8 sugatan at isa pang nawawala hanggang ngayong umaga. Umabot naman sa higit 69,000 na pamilya o halos 243,000 individual ang sinalanta ng bagyo sa Regions 1, 2 at Cordillera. Mahigit 100 sa mga ito ang nananatili pa rin sa mga evacuation center.
na agad ng mahigit 2.5 million views ang inilabas na music video ng rap icon na si Eminem matapos ang 9 na oras. Sa MV kasi ng kanyang kantang Temporary, ibinunyag nitong soon-to-be lolo na siya. Narito ang aking report. Magiging lolo na ang 51-year-old rap icon na si Eminem. Ito ang ni-reveal ni Slim Shady sa pamamagitan ng kalalabas lang na official music video ng kanyang kantang Temporary featuring Skylar Grey. Dedicated ito sa kanyang 28 anyos na anak na si Hailey Jade Scott, kung saan ibinida rito ang throwback photos and videos nila ng kanyang daughter mula pagkabata nito, special occasions gaya ng birthday, graduation, hanggang sa wedding day ng anak. At sa huling bahagi ng naturang MV, dumating si Hailey at saka inabot ang isang blue shirt sa amang rapper na may nakasulat na grandpa. Maraming fans naman ang na-touch sa music video na ito bilang alam nila kung gaano kapribado ang rap icon pagdating sa kanyang personal na buhay. Ang Temporary ay bahagi ng The Death of Slim Shady album ni Eminem. Kabilang din dito ang kantang Head Honcho kung saan nakakolab dito ang Pinoy Pride na si Easy Meal. At sa aking pagbabalik, performance ng ating pambatong si Atisa Manalo sa jury session o preliminary competition ng Miss Cosmo 2024 kagabi ating balikan. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM hinimok ang DepEd na mas pataasin ang kalidad ng edukasyon. Career advancement ng mga guro tinututukan. Sa MBC TV correspondents, ilang badyaw na nandudura at nananakit umano ng pasahero ni-rescue sa Davao City. Sa trending and viral show, 81-year-old na kandidata sa Miss Universe South Korea, agaw pansin online. Sa MBC TV Sports, Bianca Bustamante, kakarera sa Euro 4 at Italian 4 Championships. At sa Showbiz Spotted, Atisa Manalo, nagpakitang gilas sa jury session ng Miss Cosmo 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Na mananatiling prioridad at tututukan ng administrasyon ang kapakanan ng mga guro. Ito ang inihayag ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Month at hinimok rin ang mga guro na patuloy na pataasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Rose Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na patuloy na iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa at nangakong nananatiling prioridad ng Marcos Admin ang kapakanan ng mga guro. Sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Day Celebration sa Smart Araneta Coliseum na may temang Together for Teacher, Appreciation, Admiration, Approval and Attention, kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga guro, hindi lamang sa paghubog ng mga individual sa paaralan, kundi maging sa ambag nila sa lipunan. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga sakripisyo ng mga guro noong panahon ng pandemya at ang mga effort nito na higit pa sa sakop ng kanilang responsibilidad. Kaya I think I'm safe in saying that not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Sa kanyang talumpati, nanawagan din ang Pangulo kay DepEd Secretary Sani Angara na tutukan ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa mga pribado at pampublikong paaralan at isulong ang karapatan ng mga guro lalo na sa akses sa sapat na resources. Nakatutok din ani ang gobyerno sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga guro nang mapagtuon ng pansin naman nila ang kani-kanilang personal na career advancement at professional development. Wala ng guro ang magre-retiro na Teacher 1, ayon yan kay PBBM. Libo-libong guro mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakidalo sa selebrasyon. Kasama naman ni PBBM si Education Secretary Sani Angara, House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Marcos sa pagdiriwang na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat nang tutukan ang pag-a-adjust ng sahod ng mga manggagawa na nakatatanggap ng provincial rate.
Ayon sa Trabaho Party List, sa halip na minimum wage ay dapat na living wage ang natatamasa ng mga manggagawang Pinoy upang sumapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Narito ang buong detalye sa report ni Edniel Parosa. Tutukan ng Trabaho Party List ang pag-adjust ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa upang maging sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, sa halip na minimum wage, dapat ay level ng living wage ang ipagkaloob sa mga manggagawa. Giyip ng grupo, nararapat ang panukalang ito upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong manggagawa at kanilang mga pamilya. Subalit mahirap pagkasyahin ang minimum wage sa mga pangangailangan. Gayunpaman, kinikilala ng grupo ang kahalagahan ng balansing usapin sa pasahod kung saan isinasang-alang-alang ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employer. Paliwanag ng grupo, hindi naman sa paraang panggigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ang living wage, sa halip ay pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-sama ang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Ayon sa Trabaho Party List, equitable o makatarungang dapat ang kasalukuyang sistema kahit magkaiba ang rate ng minimum wage sa bawat rehiyon. Para makamit ito, mahalagang tutukan ngayon ay ang tamang pag-set ng minimum wage sa bawat area upang matiyak na ito ay angkop at patas. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, opisyal nang kinilala ang mga bagong halal na Board of Directors ng Manila Broadcasting Company o MBC sa ginanap na stockholders meeting kahapon. Ang buong detalye, nagbabalik si Rose Babiera. Ginanap ang taunang stockholders meeting ng Manila Broadcasting Company kahapon, 3 ng Oktubre sa Elizalde Hall, Aliw Theater sa Pasay City. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Board of Directors ng kumpanya at ilang mga piling individual. Pinangunahan naman ng Senior Vice President for Operations na si Juan Manuel Elizalde ang daloy ng programa, kung saan kabilang sa mga agenda ang pag-aproba sa minutes ng nagdaang taunang stockholders meeting na ginanap noong 5 ng Oktubre taong 2023 at ang audited financial statement ng nakaraang taon. Opisyal ding binuksan ang eleksyon para sa Board of Directors sa taong 2024 to 2025, kung saan nahalal sina Mr. Federico Elizalde, Mr. Juan Manuel Elizalde, Mr. Roberto S. Nicdao Jr., Mr. Eduardo Cordova, Mr. Julio Manuel Macuja, Mr. Marvel Tan, Attorney Hil M. Torres, Mr. Robert Pua at Attorney Rudolph Hularbal nang walang pagtutol. Sa President's Report na ibinigay ni Mr. Roberto S. Nicdao Jr., Pangulo ng MBC, tinalakay niya naman ang mga naging suliranin ng kumpanya bilang isang media entity nang manalasa ang pandemya at ang mga hakbang ng kumpanya sa pagbangon mula rito. This resilience is largely due to the increased royalty of several locally owned major fast-moving consumer good brands which have benefited from using radio as their primary advertising medium. Ibinida rin niya ang pagpo-formalize ng Operation Tulong upang mas mapalawak pa ang serbisyong hatid ng programa. Transformative kung tawagin ni Mr. Nicdao ang taong 2023 para sa MBC Media Group. Ngayong taon, nakatuon aniya ang MBC na iangat ang ratings ng mga istasyon sa ilalim ng kumpanya, kasabay ng mas pinalalim na koneksyon sa mga manunood at tagapakinig nito, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang panig ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalubog ang kalahating katawan sa ilog at bangkay na ng matagpuan ang isang 15 anyos na lalaki sa isang ilog sa Northern Samar. Hinihinala namang inatake ng sakit ang lalaki dahilan ng pagkalunod nito sa ilog. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natagpuan na wala ng buhay ng mga residente ang isang lalaki sa ilog ng Barangay Sumuroy sa bayan ng Bubo, Northern Samar. Nakalubog sa ilog ang kalahating katawan. Nakilala naman ang mga residentang bangkay na ayon sa kanila ay kilala sa pangalan na si Jordan o alias Banoy, 15 anyos. Ayon sa kaanak ng biktima, kanilang pinaniniwalaan na namingwit doon mismo sa nasabing ilog ang nasabing biktima at posible daw na inatake ng sakit na epilepsy. Nahulog sa ilog dahilan ng pagkalunod. Nagtungo
naman sa lugar ang pulis at nagsagawa ng investigasyon. Nakuha na sa ilog ang bangkay at kasalukuyan pa ang ginagawang pag-iimbestiga. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaksyonan kaagad ng mga miyembro ng Turil Police Station ang reklamo ng mga Davaoenyo na humingi ng tulong matapos mabiktima ng ilang miyembro ng Badjao community na magagalit kapag hindi sila nabigyan ng limos. Sa ulat ng Davao City Police Office o DCPO, ilang concerned citizen ang nagsumiti ng reklamo sa kapulisan dahil nitong nakarang araw ay maraming individual ang nasaktan at naduduraan tulad ng driver at pasahero dahil sa hindi pagbigay ng limos sa ilang Badjao community. Sa operasyon, nasagip ang 8 individual na sa hustong gulang at 5 Badjao na minor de edad ang i-turn over sa Quick Response Team for Children Concerned o QRTCC para sa pansamantalang disposisyon. Samantala, pinaalahan ng otoridad ang publiko, lalo na ngayong buwan ng Oktubre, na iwasan ang pagbibigay ng limos sa bagalansangan alinsunod sa Anti-Mendicancy Law sa ilalim ng Presidential Decree number 1563. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalagang negosyante na hold up sa Alaminos City, Pangasinan, higit 100,000 pisong kas na tangay. Malalimang investigasyon ang ginagawa ng Alaminos City PNP sa pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos matapos mabiktima ng hold-upper ang 28 anyos na negosyanteng dalaga na si Ani Ocampo, residente ng Barangay Poblasyon, Bugalyon. Sa ulat ni Lieutenant Colonel Ramos, dumulog sa kanilang himpilan alas 5:30 ng hapon kahapon ang biktima upang i-report ang nangyari sa kanya. Ayon sa biktima, kalalabas lamang niya sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Barangay Palamis alas 4:30 ng hapon at pagsakay niya sa kanyang SUV, biglang binuksan ng suspect na nakabunit ang kanang pintuan sa harapan ng kanyang sasakyan at tinutukan siya ng maikling baril at nag-announce ng hold up. Agad kinuhang envelope na naglalaman ng 110,000 pesos cash at mabilis na tumakas. Dahil sa pagkabigla ng biktima, hindi agad ito nakagalaw. Iniisa-isa ngayon ng mga investigador ang CCTV malapit sa lugar ng pinangyarihan upang matukoy at maaresto ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na sumuko si dating Sangguniang Bayan member Donato Natnat Dumagit ng Bayan ng La Castillana, Negros Occidental matapos involbado ito ang pangalan sa isang recruitment scam na sa gustong magiging miyembro ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Police Major Rand Negos, hepe ng La Castillana PNP Station, sumuko si Dumagit kasabay ng arraignment sa kanyang kaso. Dagdag pa ni Nigos, kaagad namang nagpiansa si Dumagit ng 220,000 pesos sa kasong 12 counts of stapa laban sa kanya. Pagkatapos na makapaghain ng piansa, kaagad namang itong isinerbe sa kanyang panibagong warrant of arrest hinggil sa 11 counts of stapa. Temporaryong inilagay sa ngayon si Dumagit sa La Castillana Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss You at 81. Talaga nga naman ang kagandahan ay wala sa itsura at mas lalong wala sa edad. Hindi lang doble at tripleng stereotypes ang binasag ng 81-year-old na Miss Universe South Korea candidate nang makilahok ito sa naturang pageant. Marami ang napahanga ng kandidata dahil sa wimang masungkit ang titulo at korona, pinalad pa rin itong mag-uwi ng special award. Kung ano ito, tutukan sa report ni Rose Babiera. Hindi napigilan ng kanyang edad ang isang senior citizen nang makilahok ito sa prestihiyosong international pageant, ang Miss Universe South Korea.
Sa edad na 81, nagawa pa rin makipagsabayan sa runway ni Choi Sun-hwa sa tulong at suporta ng kanyang mga anak at apo. Tinanggap lamang daw ni Choi ang hamon nang magkaroon siya ng oportunidad na makamit ang pangarap dahil wala dapat limitasyon sa pangangarap. Yan ang pahayag ng kandidata na talaga namang pumukaw sa atensyon ng marami. 72-year-old si Choi nang simulang yumabong ang kanyang modeling career. Sa edad na ito, makikita pa siya sa iba't ibang commercial at sikat na magazine. At bagamat bigo na masungkit ang corona bilang Miss Universe South Korea at titulo bilang pinakamatandang kandidata ng Miss Universe, nakamit naman ni Choi ang Best Dresser Award sa kanyang beaded white gown. Kilala ang Miss Universe sa istrikto nitong pamantayan, gaya ng mga limitasyon sa edad at civil status. Ngunit matatanda ang noong nakaraang taon, mas pinalawak ng organisasyon ang eligibility criteria at binuksan ito sa mga buntis, mga ina, sa mga kasal na at tinanggal na rin ito ang age limit. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng racing, more track action para sa Filipina racer na si Bianca Bustamante. Nakatakda kasing kumarera si Bianca sa dalawang Formula 4 Championships ngayong Oktubre sa Italy. Ang mga dapat nating abangan tutukan sa report na ito. Balik Italy ang Filipina racer na si Bianca Bustamante para kumarera sa makasaysayang Autodromo Regionale Monza Circuit. Sasabak ang 19-year-old racer sa dalawang magkaibang Formula 4 Championship ngayong Oktubre. Una na riyan ang nagsimula na kahapon na ikatlo at huling round ng Euro 4 Championship na magtatagal hanggang October 6. Habang kakarera rin si Bustamante sa round 7 ng Italian F4 Championship na gaganapin mula October 25 hanggang 27. Samantala, ang naturang mga race ay magsisilbing debut appearance ng F1 Academy team ni Bustamante na ART Grand Prix F4 category. Malaking tulong ang naturang tournament bilang paghahanda ng Pinay racers sa natitirang round ng F1 Academy na magsisimula na sa Disyembre. Magugunit ang kasalukuyang nasa rank 7 si Bustamante sa driver standing ng naturang all-female championship series. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na bukas ang coronation night ng Miss Cosmo 2024 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Kaya naman kagabi, sa jury session ng prestiyosong pageant, nagpasiklaban ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang performance ng pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Maria Atisa Manalo, Nagpakitang gilas kagabi sa ginanap na jury session o preliminary night ng Miss Cosmo 2024 ang 27 anyos na pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Rumampa ito suot ang isang blue flowy gown with gold details na gawa ng Filipino designer na si Mac Tumang. Habang sa swimsuit portion, head turner ito sa kanyang neon yellow bikini at blue mesh cape showing off her signature pasarela. Samantala, sa gabing ito rin kung saan nagsilbing host, ang beauty queen turned actress at Miss International 2016 na si Kylie Versosa, ipinakita na sa publiko ang korona ng magwawaging Miss Cosmo 2024. Ang tinawag na impactful crown na gawa sa 22 karat emerald blue diamonds, 122 carats ng white diamonds at 116 carats ng blue sapphires. Magunita na kamakilan lang nagtamo ng ankle injury ang beauty queen mula Quezon Province kasunod ng napaulat ng technical incident sa Vietnam kung saan ginaganap ang pageant. Nakatakdang ganapin bukas, October 5 sa Saigon Riverside sa Ho Chi Minh City ang grand finale ng Miss Cosmo 2024. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At bago lamang po tayo magtapos, binabati natin ang lahat ng mga guro ng Happy National Teachers Day. Well, bukas pa ito pero ngayon na ang ating pagbati.
At saludo po kami sa inyo. Meron na lamang po tayong 82 days, 82 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas o next week, araw na ng Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.